Amen. Praise the Lord. At sa oras po ito, tayo po'y darako na po sa pinakamahalagang bahagi ng banal na programa na kusa ng pagkikinig at pag-aaral ng Word of God na dadali sa atin natin beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at God bless you sa ating beloved MC, beloved brother Paulo. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at nagpapaabot din po tayo ng dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral na ating beloved assistant pastor Linus Almeida. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang na ating beloved pastor, magandang gabi po sa inyo. Sa ating mga minamahal, mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Metro Manila, mga kapatiran natin sa ibayong dagat at sa iba't ibang panig ng mundo na naroon, ang ating mga minamahal mga kapatiran, kumusta na po kayo dyan at patuloy po kayong pag-ingatan, pagpalain ng ating mahal na Panginoon, saan bansa man kayo naroon. At minsan pa minamahal, manalangin po muna tayo upang maunawaan po natin ang mga banal na salita ng Diyos na ating pag-aaralan muli sa gabing ito. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo, minsan pa kaming humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kamalian, pagkakasala. Dakilan Diyos, patawarin mo po kami. Gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, sa mga oras na ito. Pahiran mo po ang aming mga labi, sa ganang amin wala po kami magagawa. Panginoon, minsan pang kahabagan mo po lahat ng mga nanonood, lahat ng mga may kahilingan sa iyo sa gabing ito, bago matapos ang iyong banal na programa, matanggap po nila ang kahilingan nila, lalo na po ang kagalingan ng karamdaman at kaligtasan ng mga kaluluwa. Panginoon, bigyan mo sila ng pananampalataya at minsan pa aming sinasuway lahat ng gawa ng kalaban, demons of hindrances, demons of unbelief and doubts. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating mahal na Panginoon, minamahal, minsan pa ating pumbuksan na ating pambungad na talata. Hebrews 12, verse 15 and 7 hanggang 17. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanata 12, talatay 15 hanggang 17. Roma 12:15, sabi dito, napakaingatan na baka ang sinumay di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol. At dahil dito'y mahawa ang marami, baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. 17, sapagat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil, sapagat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama. Bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na minamahal, ang ating paksa ay pamamagatan po nating falling of the grace of God. Yung tayo po ay mahulog sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin na mahulog yung mawala pa tayo sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Yes. Ang sabi ng mga talatang nabasa po natin, mga minamahal, pero bago natin na ipaliwanag ang talatang ito, ang ibig sabihin po ng tinatawag na grace, sabi rito, the free and unmerited favor of God as manifest in the salvation of sinners and the bestowing of blessing. Ang ibig sabihin ng biyaya na tinutukoy dito, maminamahal, na huwag tayong mahulog pa sa biyaya ng Diyos. Sabi rito, maminamahal, ito po yung walang bayad at hindi matatawarang biyaya ng ating mahal na Panginoon Diyos, na ito po ay naipahayag sa atin sa pamagitan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at pagbuhos ng kanyang masaganang pagpapala habang tayo naglilingkod sa Kanya. Pinag-iingat po tayo, mga minamahal, na huwag po tayong mawala sa biyayang ito. Sapagat may mga dahilan, maminamahal, sabi nga ng Banalang Slata na basa po natin, napakaingatan na baka sino man hindi makaabot sa biyaya ng Diyos.
baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol dahil dito'y nahawang marami. Baka tayo bagabagin ng kapaitan, baka tayo po'y mga minamahal na magkaroon ng tinatawag po na sama ng loob. Magkaroon tayo mga minamahal ng mga galit po, yan po yung tinutukoy na kapaitan sa ating kapwa, mga minamahal. At dahil dito, ito po naging dahilan na tayo po ay mahulog, mawala pa sa kamay ng ating mahal na Panginoon. At ang dahilan pa, mga minamahal, na tayo po'y mahulog sa kamay ng Diyos, mawala tayo sa biyaya ng mahal na Panginoon, sabi, baka tayo po'y maging, mapaglapastangan. Gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay pinagpalit o ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Ibig sabihin, maminamal, yung pong pagiging profane. Katulad ni Esau, wala siyang interes sa mga bagay na espiritual. Yung importanteng bagay na dapat ito po ang bigyan natin ng number 1 priority. Sabi nga, ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay higit pa, maminamahal, sa buong kayamanan ng sanlibutan ito, buong kayamanan ng mundo. Pero sabi rito, hindi po natin bigyan ng interes. Gaya ni Esau na ipinagpalit ang kanyang pagkapanganay na nagsisimbolo ng pagpapalang espiritual at double portion ng kanyang mana ay binaliwala niya, pinagpalit niya sa isang platong pagkain. Na sabi rito, maminamahal, dahil sa bagay na ito, sabi rito, pagkatapos na ninasan niya magmana ng pagpapala, siya itinakwil, sapagat wala na siyang masumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsikapan niyang mapilit na lumuluha. Yan po, maminamahal, ang nangyari kay Esau. Kaya wag po tayong maging katulad nito, mga minamahal. Nasabi rito, ito pong tinatawag na grace. Ito po yung tinatawag na the last and the second chance of salvation. Kumbaga maminamahal, balato na lamang yung kaligtasan natin ngayon. Buti nga, binigyan pa tayo ng pagkakataong magsisi. Binigyan pa tayo ng pagkakataon ng mahal na Panginoon na tayo po'y maligtas pa sa ikalawa at huling pagkakataon na ang ating mahal na Panginoon Kristo mismo ang sumagip, bumaba sa langit, maminamahal ang ating Diyos, nagatawan tao para tayo iligtas. Pero ang mga anghel, maminamahal, ang mga tao noon, panahon na ni Noah, maminamahal, hindi na sila binigyan ng pagkakataon. Ang mga anghel na nagkasala, sabi nga ng Biblia, ibinulid sa impyerno para ilaan sa paghukom. Pero tayo, sinagip tayo ng ating mahal na Panginoon. Ito po yung tinatawag po, mga minamahal, na free and unmerited favor of God as manifest in the salvation of sinners and the bestowal of blessing. Yes. Ito yung hindi matatawaran, mga minamahal, na biyaya ng ating mahal na Panginoon, biyaya na ito'y naipayag sa pamagitan ng kaligtasan niya, kaligtasan na ibinigay niya sa atin sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya nga tanong, maminamahal, how we fall of the grace of God? Paano pa? Paano ba tayo? Bakit merong mahulog sa biyaya ng Diyos? Meron pang mawawala. Unang-una, sabi ro, the danger of being offended. Ang unang dahilan na pwede tayong mawala pa sa biyaya ng Diyos, sa kamay ng Diyos, sabi ng Biblia, the danger of being offended. Mga minamahal, ang unang dahilan na pwede tayong mawala pa sa biyaya ng Diyos, sa kamay ng Diyos, sabi ng Biblia, the danger of being offended. Mga minamahal, ang unang dahilan na pwede tayong mawala pa sa biyaya ng Diyos, sa kamay ng Diyos, sabi ng Biblia, the danger of being offended. Mga minamahal, ang unang dahilan na pwede tayong mawala mananampalataya, natisod sila. Kasi sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, Lucas Kapitulo 17, talatang 1 hanggang 3, mga minamahal, sa iglesia, sa gawain ng Diyos, hindi po pwedeng mawala ang katitisuran. Amen. Kasi diyan ka susubukin ng mahal na Panginoon kung ikaw po ay talagang umiibig sa kanyang banal na salita at umiibig sa ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Psalms 119 verse 165, dakilang kapayapaan ang tinatamo ng mga taong nagsisiibig sa kanyang salita. Amen. At walang kadahilanan na sila'y matitisod. Kung totoong ikaw po ay umiibig sa Diyos, umiibig sa kanyang banal na salita, sabi ng Biblia, walang kadahilanan na ikaw ay matitisod. Yes. Kaya nga, mahuhulog ka sa kamay ng Diyos, mahuhulog ka sa biyaya ng Diyos, mawawala ka sa biyaya ng Diyos. Unang-una, sabi, the danger of being offended.
Pag ikaw po'y matitisurin, pag ikaw po ay tumitingin sa tao, sa paglilingkod sa Diyos, mahuhulog ka sa biyaya, maminamal ng Diyos. Mawawala ka sa kamay ng biyaya ng Diyos. Sabi rito, basahin po natin Lucas 17, talatang 1 hanggang 3. Mamaya sundan natin ng Psalms 119, verse 165. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatang 17, talatay 1 hanggang 3. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod, datapwat sa aba niyaong pinanggagalingan, mabuti pa sa kanya kung bitina ng kanyang leeg ng isang gilingang bato, at siya ihagis sa dagat kaysa siya'y magpatisod sa isa sa malilit na ito. 3. Mag-ingat kayo sa inyong sarili kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Dito sa aklat po ng Psalms 119 verse 165. Dakilang kapayapaan ang itinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan, at sila'y walang kadahilan ng ikatitisod. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Sabi ng banal na kasulatan, walang kadahilanan na ikaw ay matitisod. Amen. Kaya nga kapag hindi po, maminamahal, hindi ka nagpakapanatag sa pagkatawag sa iyo, hindi ka mawawala. Maminamahal, hindi ka mananatili sa paglilingkod sa Diyos kapag hindi ka nagpakapanatag sa pagkatawag sa iyo. Mababasa po natin yan mamaya sa 2 Peter chapter 1 verse 10 and 11. Magpakapanatag tayo sa pagkahirang at pagkatawag sa atin. Amen. Sapagkat kung gagawin natin ito, hindi po tayo matitisod kailanman. Kailanman. Amen. Kaya pangawakan mo mga banal na salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, asahan po natin na mayroong katitisuran. Mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon nga kinatisuran ng mga apostol, mga alagad noon. Sa John chapter 6, verse 60 up to 61, at tatalo natin ng 65 hanggang 69, natisod po yung mga tao, mga minamahal, nung kapanahon na ng mahal na Panginoon sa kanyang mga salita. Amen. Kaya sinabi rito, mga minamahal, hindi mangyayaring na hindi darating ang kadahilanan ng pagkakatisod, dadapwat sa aba niya ang pinanggagalingan. Amen. Mabuti pa sa kanya kung bitinin ang kanyang leeg ng isang gilingang bato at siya iagi sa dagat, kaysa siya ay makapagpatisod sa isa sa manlilit na ito. Kaya nga, mag-ingat kayo, sabi rito, mag-ingat kayo, mag-ingat tayo, maminamahal, sabi, kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. Kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. Amen. Pag natitisod ka sa kapatid mo, mga minamahal, may nakikita kang mali o may ginagawa sa iyong mali, sabi ng Biblia, sawayin mo siya. Open rebuke is better than to secret love. Hindi masamang sawayin kapag mali ang ginagawa niya, pero kung kikimkimin mo, pero yan ang maging dahilan ng iyong ikatitisod, lugi ka. Amen. At sabi ng Biblia, mag-ingat ka